William Navarro, delikado, magagaya kay Jamie Malonzo, mateterminate na rin ang kontrata sa kanyang KBL team na Busan KCC Aegis. Terdy Ravena, ipapalit umano at kinakausap na ng kanyang koponan habang naglalaro pa rin itong si William Navarro. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Terminated, yan ang status ngayon ni Jamie Malonzo dahil 2 buwan pa lamang ang nakakalipas mula nang pirmahan niya ang 2-year contract mula sa Kyoto Hanari sa Japan B-League Division 1 ay matapos ang 1 buwan na practice at 5 games kung saan very limited minutes pa itong si Jamie Malonzo ay tinerminate na ng Kyoto Hanari ang kanyang 2-year contract at nagkaroon lamang ng buyout ng 3 buwan, kaya suma total 5 buwan lamang ang nakuha ni Jamie Malonzo na sahod mula sa Kyoto Hanari imbis na yung 2-year contract na sana na inaasahan niya. At ngayon, nandito na nga ito sa Pilipinas para mag-training sa Gilas, Pilipinas para sa November window ng FIBA qualifiers para sa FIBA World Cup na gaganapin sa 2027. At dahil wala nga itong nakuhang kahit anong kontrata sa Japan B-League sa loob ng halos 1 buwan matapos siyang ma-terminate, ay umuwi nga itong luhaan dito sa Pilipinas at nagbabaka sakali na magkaroon siya ng opportunity na maituloy ang kanyang pro basketball career sa PBA man yan o baka sa MPBL. At ngayon, isang Pilipino Asian quota import na naman ang nanganganib na ma-terminate ang kontrata. Ngayon naman sa KBL o Korean Basketball League, at ito ay walang iba kundi ang Magnolia Chicken Templados Hot Shots forward noon na si William Navarro. Nauna lamang ito ng konti kay Jamie Malonzo sa pagpirma ng kontrata mula sa ibang liga. Matapos nitong tanggihan ang inaalok sa kanyang kontrata ng kanyang koponan na Magnolia Chicken Templados Hot Shots at ang uniform players contract mula naman sa PBA. Ito ay para maglaro nga sa Busan KCC Aegis na sinasabing matagal na umanong tinatrabaho at pinapangarap nitong si William Navarro na sinasabing minsan nang naunsyame dahil nagkaroon siya ng conflict ng kontrata sa Gilas, Pilipinas nang minsan na siyang ofera ng isang KBL team noon bago pa man ang kanyang rookie year sa PBA. Sa ngayon, kasalukuyan pa rin itong naglalaro sa Busan KCC Aegis sa Korean Basketball League at mukhang hindi maganda ang katayuan ngayon ni William Navarro dahil kagaya rin ni Jamie Malonzo, bagamat patuloy itong naglalaro ay very limited minutes at paminsan-minsan nga ay did not play status o DNP itong si William Navarro sa kanyang koponan. Hindi umano nagustuhan ng coach ng nasabing koponan mula sa KBL ang ipinapakitang laro nitong si William Navarro sa kanilang koponan at nanganganib nga na ma-terminate ang kanyang kontrata. At sa katunayan nga umano, ngayon pa lamang habang naglalaro pa si William Navarro sa kanilang koponan sa KBL ay naghahanap na sila ng panibagong Asian quota import na posibleng pumalit dito kay William Navarro. Nakakalungkot isipin na matapos ipagpalit nitong si William Navarro ang inaalok sana sa kanya ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots na panibagong kontrata nang matapos ang kanyang kontrata na na-inherit mula sa Northport Batang Pier na sinasabing malaking halaga naman at hindi naman umano nalalayo sa inalok sa kanya noon sa KBL na sinasabing mahigit 1 milyong piso lamang kada buwan. Marami ang nagulat sa biglaang pagkawala nitong si William Navarro sa PBA sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots nang pumirma nga ito sa Busan KCC Aegis sa KBL dahil ito nga ay nangyari matapos lamang ang kanyang trade. Wala pang 1 buwan ang nakakalipas mula sa Northport Batang Pier kung saan kinuha nga siya ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots kapalit ni Calvin Abueva na ngayon nga ay patuloy pa rin na naglalaro sa nanakabili sa Northport Batang Pier na Titan Ultra Giant Racers, habang itong si William Navarro ay buong akala na inaasahan nga ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots na makaka-jackpot nga sila dahil makakatuwang nga sana ito sa frontline ni Xavier Lucero at magbibigay sana ng pag-asa sa kanila na makawala sa katagang intro boys nung panahon ni Coach Chito Victolero. Sa katunayan, kahit na medyo masama ang nilalaro nitong si William Navarro sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots noong mga unang games niya,
ay pinagtiyaga nito ni Coach Chito Victolero hanggang sa unti-unti nang mailabas nito yung kanyang full potentials kagaya ng nailabas niya noon sa Northport Batang Pier na naging dahilan kung bakit ito ang nagustuhan nila imbes na si Joshua Monson. Sinasabing first choice naman talaga umano ng Magnolia Chicken Templados Hotshots, pero dahil sa napakagandang game na ipinakita nitong si William Navarro nang makalaban nila sa isang out of town game ang Magnolia Chicken Templados Hotshots nung naandun pa siya sa Northport Batang Pier, ay sinasabing doon bigla nagbago ang isip ni Coach Chito Victolero at sa halip nga ni si Joshua Monson ang kanilang kukuhanin via trade at hindi daw dapat umano si Calvin Abueva ang malilipat, ay itong si William Navarro ang nakapukaw ng pansin sa Magnolia Chicken Templados Hotshots Management at coaching staff na makuha via trade mula sa Northport Batang Pier, at ang kapalit nga si Calvin Abueva. At kapag katuluyan na ngang na-terminate ang kontrata nitong si William Navarro na sinasabing 1-year contract lamang mula sa Busan KCC Aegis sa KBL, ay wala na itong ibang magiging option kundi umalis mismo sa Korea at maghanap ng ibang offers mula sa Japan B-League o kaya ay magbalik dito sa Pilipinas. Pero hindi nga siya po pwedeng bumalik sa PBA sa Magnolia Chicken Templados Hotshots dahil cover na rin siya ng 3-year ban na ipinataw sa mga players na hindi pipirma ng uniform players contract na inalok sa kanila ng kanilang mother team at sa halip ay maglalaro o pipirma ng ibang kontrata sa ibang liga dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Medyo may konting bentahe pa nga itong si William Navarro kumpara kay Jamie Malonzo na tanging Japan B-League at alinman sa mga liga na professional sa Taiwan na P1 at T1 League ang po pwedeng paglaruan. Itong si William Navarro ay dahil nga nakapaglaro na ito sa Gilas, Pilipinas, ay eligible siya sa Division 1 ng Japan B-League at maging sa TPBL at ilang liga dito sa Asia. Kaya masasabing kung mateterminate talaga ang kanyang kontrata sa KBL ay marami pang magiging options itong si William Navarro tungkol sa international competition. At kung wala nga siyang makukuhang mga offers o hindi ito magugustuhan ng mga ibang liga, ay masasabing wala na itong choice kundi bumalik dito sa Pilipinas. Pero hindi nga yun mangyayari sa PBA at posible na ang second best league o second best professional league dito sa Pilipinas na MPBL ang po pwede na lamang mapuntahan nitong si William Navarro. Yan ang problema sa mga teams sa mga ibang liga dito sa Asia dahil lumalabas nga na import sila kahit na sabihin mong Asian quota import pa yan, ay po pwede silang i-terminate kahit na anong oras na gustuhin ng kanilang mother team. At masasabing konting buyout lamang ang mangyayari at hindi yung kabuuan na nandun sa kanilang kontratang pinirmahan. Sa panig ni William Navarro dahil 1-year contract lamang ang kanyang pinirmahan sa Busan KCC Aegis sa KBL, ay malamang 2 to 3 months lamang na buyout ang makuha nito mula sa nasabing kupunan at masasabing hindi na rin naman ito lugi dahil halos kalahating taon na rin ito naglalaro sa KBL o nasa 5 buwan na rin ito at halos nangangalahati na siya ng kanyang 1-year contract o 1 season contract na tinatayang 10 months lamang sa KBL. Kung si William Navarro naman ay mateterminate sa Busan KCC Aegis sa KBL, ay sinasabing 2 kupunan naman mula sa KBL ang interesado sa nag-resign o nagpa-release na sa Dubai BC na si Terdy Ravena. Iba naman ang sitwasyon itong si Terdy Ravena, Dubai BC na isa sa mga teams ng ABA at ngayon nga ay lumaban na sa European League na nagsilbisa ng pag-asa nitong si Terdy Ravena para sa kanyang international career. Pero sa halip na mapaganda ang kanyang second season sa Dubai BC na sinasabing nagsakripisyo muna siya ng 1 taon para mapansin at makita ang kanyang tunay na laruan ng kanyang coach sa Dubai BC. Pero ang nangyari nga, kumuha ng mas maraming players na kaposisyon itong si Terdy Ravena ang kanyang kupunan at Dubai BC. At doon nga naramdaman na umano nitong si Terdy Ravena at ng kanyang agent na mukhang walang mangyayari sa kanyang karir sa nasabing kupunan na naglalaro na ngayon sa European League. Imbis kasi na madagdagan na ang mga minutong nakukuha nitong si Terdy Ravena ay lalo pa itong nabangko sa mga unang games ng Dubai BC nang sumabak na ito sa European League. Pero dahil high prospect itong si Terdy Ravena pagdating sa international basketball scene,
ay sinasabing maraming ang nag-o-offers dito mula nang malaman nila na nagpa-release na nga ito sa Dubai BC. At naghihintay nga umano dyan yung mga teams mula sa Japan B-League Division 1, TPBL at dalawang kupunan umano mismo sa KBL na meron pang Asian Quota Import na pinaglalaro hanggang ngayon. At ang nakakagulat nga nito ay ang kupunan ni William Navarro na Busan KCC Aegis ang isa sa mga nakikipag-usap o talagang interesado na makuha ang serbisyo nitong si Terdy Ravena bilang kanilang Asian Quota Import sa KBL. Sinasabing matagal na rin umanong tinatarget ng Busan KCC Aegis itong si Terdy Ravena. Yun nga lang, nagdesisyon ito na lumipat sa Dubai BC na sinasabing mas mataas ang offer mula sa KBL at sa Japan B-League. Pero sa halip nga na mapaganda yun para sa kanyang karir, ay napasama patuloy ito dahil nabangko siya at hindi na ipakita ang kanyang full potential, lalo na dun sana sa inaasahan niya na magiging pagsabak niya sa European League. Kaya kahit nga nagpa-release na nga ito sa Dubai BC, ay lalo pa umanon dumami ang opportunities dito kay Terdy Ravena. At sinasabing namimili na lamang umano ito kung ano ang best offer talaga para sa kanya, alinman sa mga Japan B-League Division 1 teams o yung dalawang teams mula sa KBL, lalo na nga umano itong Busan KCC Aegis na talagang seryoso na makuha ang serbisyo nitong si Terdy Ravena. Sa ngayon, nandito pa sa Pilipinas itong si Terdy Ravena habang wala pa umano itong napipili at nakikipag-usap sa ibang kupunan na interesadong kumuha sa kanyang serbisyo mula sa Japan B-League at sa KBL. Nagpapakondisyon pa umano ito ngayon dito sa Pilipinas habang naghihintay ng mga offers o yung mga best offer na iniisip niyang para sa kanya. At nakatakda rin itong sumabak sa Southeast Asian Games para sa Gilas, Pilipinas sa kupunan ni Coach Norman Black ngayong paparating na December, kung saan isa siya sa mga last additions ni Coach Norman Black para mabuo ang kanyang 12-man lineup. At sinasabing pag natapos na ang kanyang commitment sa Gilas, Pilipinas ni Coach Norman Black para sa Southeast Asian Games ngayong December 2025, ay saka umano siya magde-decide kung anong kupunan ang kanyang pipiliin sa KBL man yan o sa Japan B-League o pati sa TPBL para sa next chapter ng kanyang pro basketball career. Para sa pagkakaalam ng lahat, itong si Terdy Ravena ang pinaka-pioneer sa mga Pinoy imports na naglalaro ngayon sa iba't ibang liga dito sa Asia, lalo na sa Japan B-League dahil nung panahon ng pandemic ay siya ang kauna-unahang Pinoy player na pumirma ng kontrata sa Japan B-League Division 1 team na Sun and Neo Phoenix bilang kanilang Asian Quota Import. Noong 2020, naglaro siya ng 3 season sa nasabing kupunan sa Japan B-League Division 1 bago ito makatanggap ng isang tempting offer talaga mula sa Dubai BC para sa kanilang 2024-2025 season at binigyan pa nga ito ng isang second year option na nakapaloob sa kanyang kontrata na sinasabing mahirap talagang tanggihan kung ikukumpara sa ire-renew sana niyang kontrata sa Japan B-League Division 1 team niya na Sun and Neo Phoenix. Anong opinion mo dito sa nagdedelikadong sitwasyon nitong si William Navarro sa kanyang kupunan na Busan KCC Aegis sa Korean Basketball League o KBL dahil umano hindi nagugustuhan ng kanyang coach ang kanyang performance? At habang patuloy pa rin itong naglalaro sa kanilang kupunan at meron pang existing contract, ay nakikipag-usap na umano ang pamunuan ng Busan KCC Aegis sa ibang Asian Quota Import options na po pwede nilang ipalit dito kay William Navarro. Posible kaya na ma-terminate na nga ito at palitan ng panibagong Asian Quota Import na napapabalita nga ngayon na isa ring Pinoy na si Terdy Ravena. At kung sakali nga na ma-terminate ang kanyang kontrata, makakahanap pa kaya ito ng ibang offer mula sa Japan B-League, ang 3 professional leagues mula sa Taiwan, o magbabalik na lamang ito dito sa Pilipinas at posibleng maglaro sa MPBL dahil meron pa rin itong kinakaharap na 3-year ban mula sa PBA. Ano ang magiging best option para kay William Navarro para maipagpatuloy ang kanyang pro basketball career kung sakali talagang ma-terminate ang kanyang kontrata sa Busan KCC Aegis sa KBL? Habang itong si Terdy Ravena na sinasabing napakaraming options internationally
matapos siyang humingi ng release mula sa Dubai BC, kung saan binabangko lamang ito ay tuluyan kayang tanggapin yung sinasabing offer naman sa kanya mula sa team ni William Navarro sa KBL na busan KCC Aegis bilang pamalit sa sinasabing underperforming import na si William Navarro. O pipiliin nito yung ibang options mula rin sa isang KBL team na meron din existing import, o kaya magbabalik ito sa Japan B-League Division 1 kung saan sinasabing maraming offer dito kay Terdy Ravenna. Ano ang magiging best option para dito kay Terdy Ravenna para kagaya ni William Navarro ay maipagpatuloy niya ang kanyang pro basketball career? KBL, Japan B-League Division 1, TPBL, o magbalik na lamang dito sa Pilipinas at magtiyaga muna sa MPBL habang wala pang PBA Rookie Draft na magaganap sa 2026. Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.